may Sunday, tapos ulan ng ulan. How come na nagawa nila yung trabaho nila ng napakabilis? Talagang inihabol nila sa SONA ng Pangulo. Bago lumabas yung announcement na yan, ang dami ng mga nagkalat na mga messages sa social media. Nagagawin nga daw yan ng Korte Suprema at ang ponente daw dyan ay si Leonen para daw bigyan ng mukha na ito ay tama kasi si Leonen na isang dilawan para daw maging okay lang sa mga dilawan. Pagkatapos, involved nga po dyan, pipirma yung 12 justices na appointed ni Rodrigo Duterte. Kaya mga kaibigan, ang mga tao po talaga sa totoo lang, ang taong bayan po ay nagkakaroon ng hindi magandang pagtingin ngayon sa Korte Suprema na tila nag-iisip ang taong bayan na ano na yan? Ano ba ang ginawa ng Korte Suprema? Bakit tila bias yata ang Korte Suprema? Hindi po may aalis sa taong bayan na yan ang isipin dahil yan po ang nakikita ng taong bayan, no? So mga kaibigan, okay, pagpatuloy natin. Sabi pa dito, still she noted that a reversal is still possible once the House files a motion for consideration citing the 15 days allowed under the rules of court. Yan. Instead of judicial restraint ay nasobrahan yung pakikialam ng Korte Suprema. Naging judicial activism na para bang wala naman po sa lugar. Stress the lawmaker. Yun. So mga kaibigan nag-file na po ng motion for reconsideration ang House of the Representatives at meron po silang 15 days, no, mga kaibigan, na para ito po ay mabasa at makita, no, ng mga judges na ito at sila po ay mag-rule, pwede po nilang i-reverse, pwede po nilang sabihin na ay meron silang na-overlook, hindi nila nabasa ng lahat-lahat or meron silang nalikaligtaan na pahina, hindi nila nabasa lahat. Pero ayon nga po sa isang lawyer din, no, isang abogado ng Di Campanilla na napanood ko kanina, maari daw mga kaibigan, no, napakalaki daw ng tsansa na hindi i-reverse ng Korte Suprema ang kanilang desisyon dahil po sa pride. Pride po, no? Pride. Or, ano yung pride? Fried chicken po. Dahil sa pride. Kasi, parang nakakahiya naman, Korte Suprema, nagkamali. Kakahiya naman, no? Korte Suprema din, nagkamali pa. Ganun po. So dahil daw po sa pride, maaaring hindi po i-reverse ng Korte Suprema ang kanilang desisyon kahit na nakita na nila or kahit na mapag-aralan nila na merong mali sa kanilang ruling, ay maaaring hindi daw ito i-reverse ng Korte Suprema dahil sa pride. So mga kaibigan, no, nakakabahala talaga ito. Kita natin, no? Nakakabahala itong nangyayari ito. So, yan po guys, no? So, hindi po tayo magtataka kung mga ilang araw mula ngayon ay meron pong magpa-file ng impeachment laban sa Korte Suprema. At mga kaibigan, mas maganda kapag sila po ay na-impeach. Bakit? Papalitan lahat yan ni PBBM. So, ibig sabihin, mawawala na yung mga Duterte, yung mga appointee, no, ni Duterte. Mawawala na yan lahat, pati yung mga appointee pa ni Pinoy, sina Marvic Leonen. Papalitan yan lahat, mga kaibigan, ni PBBM. Yan po ang mangyari. Kaya okay din, mga kaibigan, pag mapa-impeach yan sila, para mapalitan na lahat yan, para wala ng bias, no? Kasi sa totoo lang mga kaibigan, yan po ngayon ang nakikita, no, ng mga
common tao, ng mga kababayan natin, mga common citizen ng Pilipinas na katulad ko. Yan po, no, in-echo ko lamang ang sentimiento ng sambayan ng Pilipino bilang isang common na mamamayan ng Pilipinas, 'di ba? So, yan po mga kaibigan, no? Yan po yung ating masasabi, no, mga guys, no, na ang sabi nga po ng mga justices, former justices na to, no one is above the Constitution, kahit ang Korte Suprema. Hindi nila pwedeng paglaruan ang ating Constitution. Hindi nila pwedeng sabihin na, oy, Korte Suprema kami, igalang niyo ang desisyon namin. Hindi po. Dahil ang dapat po ay sumunod sila sa Constitution ng Pilipinas. No one is above the Constitution of the Philippines. Dahil kapag sakali po na ginamit po nila ang kanilang power, nasasabihin nila na, oy, Korte Suprema kami, sundin nyo kami. Mga kaibigan, paano na lang ang ating Constitution? Kaya nga tayo merong Constitution. Dahil ang Constitution natin, yan ang ating guide, yan ang ating map, yan ang ating basihan sa lahat, no, mga legal na ginagawa natin. Pero kung ito po ay ma-violate dahil po dito sa ginawa ng Korte Suprema, mga kaibigan, magkakaroon po tayo ng constitutional crisis. Dahil malinaw na malinaw po na nilalabag ng Korte Suprema ang konstitusyon ng Pilipinas. Sabi nga, no one is above the Constitution. Kahit Korte Suprema ka pa, dapat pinapatupad mo yan. Bakit mo pipigilan ang isang impeachment? Na ito lang naman ay tutukoy para itry, litisin ang isang impeachable official na naaakusahan ng pagnanakaw. Diba? Ganun lang kadali mga kaibigan eh. Bakit pipigilan? Napakadali lang naman eh. Bakit pipigilan? Wala pong karapatan ang Korte Suprema na pigilan ang isang impeachment complaint o impeachment trial. Dahil unang-una sa lahat, dapat nga sila nga ang magpupush niyan, mga kaibigan, dahil sila po yung highest court of the land. Dapat nga sila nga yung magpupush niyan para sa accountability ng ating public servant. Diba? Public service is a public trust. Paano magsiserve ang isang katulad ni Vice President Sara Duterte kung walang tiwala sa kanya ang taong bayan? Public service, di ba? Is a public trust. Yun yung mga kaibigan. Ngayon, kung pinipigilan yan, mga kaibigan, sa pagdideklara na ito ay unconstitutional, nakikita natin nung ginagamit nila yung technicalities na yan. Ginagamit nila yung kesyo mali daw yung procedure, etc., etc., etc. Mas mahalaga pa ba sa kanila yung issue ng technicalities at yung procedure na yan kesa accountability na inaabangan ng taong bayan? Sabi nga mga kaibigan, no, ng isang drafter ng 1987 Constitution, kung meron daw nakikita, no, na medyo technical problem sa isang impeachment complaint, dapat daw mas pipiliin mo pa rin ang accountability. You can ignore the slight technicalities, no, ng impeachment. Pwede mo daw i-ignore yan at piliin mo ang accountability. Ibig sabihin, kahit daw totoo na meron kang nakitang may mali sa procedure, dapat mo pa rin daw push ang impeachment. Dahil yan daw ang aim, ang purpose ng impeachment ayon sa 1987 Constitution. Yan po yan. Hindi ka po hahanapan ng, oy, kailangan perfecto, walang technical problem. O kailangan perfect yung pagkaka-impeach dito. Hindi ganun.
kailangan mas pipiliin mo pa rin ang accountability. Yan po ang sinasabi sa ng ating mga drafters ng 1987 Constitution. Unang-una sa lahat, kung wala ka talagang kasalanan, bakit ka? Bakit ka nangangamba? Kung wala ka talagang kasalanan, bakit ayaw mo ng trial? Kung wala ka talagang kasalanan, bakit pinapadismiss mo ang impeachment? Kung wala ka talagang kasalanan, di ba? Kahit saan ka mandalhin, kaya mo na ipagtanggol ang iyong sarili. Pero bakit tila hindi yata magawa yan ng Vice Presidente? Bakit tila kanyang minamaniobra para ipadismiss itong impeachment? Alam na isa lang naman yan eh. Pag may kasalanan ka, takot ka. Pag may kasalanan ka, ayaw mo ng trial. Pag may kasalanan ka, ayaw mo ng impeachment dahil alam mo na ikaw ay merong kasalanan. Ganun lang yung mga kaibigan. As simple as that. Ang Vice Presidente, alam niya na siya ay may kasalanan, kaya ayaw niya na ituloy ang trial. Diba? Yun mga kaibigan, no? So, hindi po tayo magtataka kung magkaroon po, no, ng mga may mag-initiate na mag-file din, mga kaibigan, ng impeachment laban dito sa ating mga Supreme Court judges. Hindi po tayo magtataka dahil malinaw naman po, mga kaibigan, na nalabag po, no, nitong mga Supreme Court judges na ito ang ating Constitution, no? Sabi nga po ng isang drafter ng Constitution, parang ang nangyari, mas maigi pang i-revise na lang ang Constitution, no? At ilagay yung kanilang mga gusto, no? Yung ruling na gusto nila. Kasi kung ngayon nila yan i-apply, that's totally unfair. Unfair yan. Unfair po yun, mga kaibigan. Kung ngayon nila yan, yung mga ruling na yan ay kung ngayon nila i-apply sa impeachment ni Sara Duterte, unfair po yan. Unang-una sa lahat, hindi naman yan yung jurisprudence na ginamit. Unang-una sa lahat, walang prior notice na meron silang bagong rules. Pangatlo, wala naman silang karapatan para gumawa ng rules patungkol sa impeachment dahil meron na tayong jurisprudence na sila din ang gumawa. Itong Korte Suprema, yung mga judges na yan, the same judges na yan, sila din ang gumawa. No? Sa bagay, no, mga kaibigan, yung mga iba dyan ay bago, no, mga appointed talaga ni Duterte. 13 appointed ni Duterte, no? So, makikita natin, mga kaibigan, nagkakaroon tuloy ng pag-iisip ng mga tao na masama na, alam na this, sabuatan? May sabuatan nga ba ang Senado at ang Korte Suprema? Yan po ang iniisip ng mga tao, mga kaibigan. Yan po ang tanong ng taong bayan, may sabuatan nga ba talaga ang Senado at ang Korte Suprema? Dahil bakit tila yung ginagawa ng Senado ay naka-align dito sa ginagawa ng Korte Suprema. Yun mo mga kaibigan, talagang dinilay ni Chis Escudero para hintayin ang Korte Suprema. Make sense, mga kaibigan?
Kaya nga ngayon talagang basang-basa ang imahe nito si Cheese Escudero at talagang kahit ang UP, University of the Philippines, isinusuka siya. Alma mater niya yan, isinusuka siya. At kahit yung Integrated Bar of the Philippines ay nagsasabi na hindi dapat nakikialam ang Korte Suprema. Kahit yung mga drafters ng 1987 Constitution ay nagsasabi na mali ang ruling ng Korte Suprema. So mga kaibigan, no? Sana mga kaibigan, ang Korte Suprema ay gawin nila kung ano yung tama. Makinig sila sa taong bayan, makinig sila sa mga drafters, sa mga gumawa, sumulat ng 1987 Constitution. Sana makinig sila dito. Sana makinig sila sa panawagan ng Integrated Bar of the Philippines. Sana makinig sila sa panawagan ng Philiconsa. Sana makinig sila sa panawagan ng mga abogado, mga kaibigan, ng mga master dito sa batas na yan. At sana makinig sila sa panawagan ng Kongreso, sa panawagan ng mamamayang Pilipino na ituloy ang impeachment dahil ito ang nararapat. No? At huwag nilang kampihan ang isang tao na merong na napakaraming aligasyon sa kanya ng katiwalian, ng paggasta ng confidential funds, ng pagbabribe at ng pag-hire ng assassin at pagpapatsugi sa Pangulo, kay F. Elisa at kay Speaker Martin Romualdez. Sana ay ang Korte Suprema ay gawin ang tama dahil kaya sila nandyan, mga kaibigan, yung kanilang logo, diba? Yung logo nila. Sila yung nag-weigh, sila yung nagtitimbang. Sila dapat yung advocate ng tama, ng katotohanan. At hindi sila dapat nagiging bias. Diba? So, yun po, mga kaibigan, no? So, maraming pong salamat, no, mga kaibigan. Maraming pong salamat sa inyong maraming pong salamat sa inyong panunood, no? Okay, mga guys, no? Paalam na po ako dahil naka-isang oras na po tayo at 12:15 na po. Bye-bye! And being rich po ito, commenter lista. God bless.